Okay, panibagong topic po ang ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay patungkol sa aklat ng buhay na nakikita ko mga kaibigan na tagapanood na ito po ay importante at kailangan din malaman ng sangkatauhan. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, ito pong aklat na ito na nakasulat sa aklat ng Revelation, ito po ay hindi ko din dati naiintindihan kung bakit may ganitong aklat na kailangan yung pong ating pangalan ay mapasulat doon. Otherwise, wala po tayong kaligtasan. Ito po yung dahilan kung bakit ninanais ko na i-share ito sa inyo, na makita nyo kung paano ba mapapasulat yung ating mga pangalan sa aklat na ito. Gusto ko na makita nyo ang katotohanan upang yung ating paglilingkod hindi po magiging sayang. So, ipagpamanhin po ninyo na ako po ay medyo mabagal gumawa ng video sa kadahilanan na ako po ay may trabaho din na ito po isinisingit ko lang. So, ngayon po, bago po tayo mag-i-start, nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. O dakilat magpala po namin Diyos, Ama namin banal, ang tahanay nasa mga langit. Panginoon, nais ko na magpagamit sa inyo sa mga oras na ito. Dinadalangin ko na ang mga taong nakikinig, ang mga taong nagbukas ng bidyong ito, kung aksidente o sinners nila, naway pagpalain nyo sila in a special way na maging pagpapala sa kanila ang bidyong ito, Panginoon. Ako'y abang lingkod ninyo na makasalanan na nais magpagamit sa inyo, Panginoon. Lukuban nyo ako ng inyong pong banal na spirito upang sa ganon na ako'y pong sasalitain, ako'y pong share ay magiging pagpapala, magiging kamulatan sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Panginoon, patawad po sa aking pumanagagawang kasalanan. Ito po ay aking idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Salamat po sa inyong panonood ngayon. So dito po sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 27, ito po yung nakasulat dito. Kung bakit kailangan maintindihan ito ng mga tao. Ang sabi po dito ay, at hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yan lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So ano po yung binabanggit dito na hindi papasok doon sa anumang paraan? Ibig sabihin po, ang papasukan po dito yung pong kaligtasan. Ito po yung langit. Or ito po yung New Jerusalem sa madaling paliwanag. Ito po yung New Jerusalem na ipiniprepare ng Panginoon na nakikita dun sa island ng Patmos kay John. Nireveal niya. Nireveal ng Panginoon kay John yung pong New Jerusalem na nakasulat sa aklat ng Revelation chapter 22. Mababasa po natin dito doon. 21 and 22. Hindi sabi nga dito, hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam. Yung pong titingnan po natin dito yung pong karumaldumal, pag-aralan po natin ito po tumutukoy dun sa mga karumaldumal na hayop, na ang tao po ay nagiging karumaldumal kapag siya po ay kumakain ng mga bagay na karumaldumal, siya po ay nagiging hawa doon. And then, siyang gumagawa ng kasuklam-suklam. Ibig sabihin niyo pong gumagawa ng hindi naayon sa kalooban ng Panginoon at ng mga sinungaling. Yung pong sinungaling, mga kaibigan, nakikita natin na akala natin ito po'y maliit lang na kasalanan. Pero, pag titingnan po natin dito sa talata, hindi po pala maliligtas o hindi mapapasulat yung pong ating pangalan dun sa aklat ng Kordero o dun sa Book of Life kapag tayo po ay sinungaling. Sabi dito, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan na importante po yung ating pangalan ay mapapasulat dito sa aklat ng buhay kasi ito po ay nagdidetermine kung tayo po ay ligtas o tayo po ay hindi ligtas. So dito po sa aklat ng Revelation chapter 14 verse 6 hanggang 7, mayroon po ditong anghel na lumilipad na nagpo-proclaim ng pabalita patungkol sa paghatol. Kasi bakit? Kasi dito po sa paghatol, dito po bubuksan yung mga aklat. Na dito po sa mga aklat na ito, kabilang po dito yung Book of Life. Kasi yung pong mga aklat na binubuksan, nangyayari po ito sa langit. Na binubuksan po ito dahil nagaganap po yung paghatol. Pero
mayroon pong anghel na lumilipad na nagpoproklama, nagbabalita patungkol dito sa paghatol na to. So, atin pong babasahin kung ano ito. Sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So, paano ba natin ito maintindihan? So, ito pong anghel na lumilipad dito, mga kaibigan, ito po yung hindi literal na anghel, kundi ito po yung tao na tumanggap ng pabalita, tinanggap yung pabalita patungkol sa pagkikip ng Sabat. Na nung ito po ay kanilang tinatanggap, isineshare din po nila ito sa iba. Atin po itong mababasa mamaya sa aklat ng Isaias, chapter 58, verse 12, kung hindi ako nang kakamali doon, na mayroon po kasing mayroong breach na nangyayari, yung pong pagsira sa kautusan, na ito po ay nire-repair ng tunay na bayan ng Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, ito pong anghel na lumilipad dito, ito po ay referring sa tunay na iglesia ng Panginoon. Ito pong nagpo-proclaim dito. At mapapansin natin dito sa talatang ito, ang sabi dito, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So, ibig sabihin, yung pong tunay na iglesia ng Panginoon na nagpo-proklama sa paghatol na ito, yung nagpipreach. Ibig sabihin, nung pinirich po nila yung gospel patungkol sa paghatol, ay nangyayari na po yung gospel. Ibig sabihin, nangyayari na po yung paghatol. Ang ibig ko sabihin, onward, present na nangyayari habang ito po ay pinipreach ng lingkod ng Panginoon. So sabi dito, sa Revelation chapter 14, makikita po dito natin na mayroong tatlong mensahe na ipinaproklama ng anghel. Ibig sabihin, yung pong message na gusto ng Panginoon na malaman na buong sanlibutan, kasi ang sabi po dito ay malakas na sigaw, ay tatlong klase. Una, yung pong pagsamba sa tunay na Diyos. Pangalawa, yung pong pangalawang mensahe, yung pong pagbagsak ng Babylon. Ito po yung spiritual Babylon, ito po yung Antichrist. Ang ibig kong sabihin, mayroon po tayong separate na natalakayan dito, patungkol dito. Ito po yung mababasa natin sa Revelation chapter 13 at Revelation chapter 17. And then, yung pong pantatlo na mensahe dito, ay ito po yung yung pong pagsamba sa hayop at pagtanggap ng kanyang image. Kasi kapag yung pong tinanggap natin, yung pong tatak ng hayop, pag sinamba po natin yung hayop, matatanggap po natin yung kanyang tatak. So, mayroon din po tayong separate na pag-aaral dito kung ano po yung tatak ng hayop na kailangan nating maiwasan. Kasi kapag hindi po natin maiwasan ito, tayo po ay hindi makakabilang dun sa mapapasulat sa Book of Life. And then, sabi dito sa Isaiah 58 verse 12, ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi po literal na anghel yung nagbabalita dun sa Revelation chapter 14. Sabi dito, at silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako, ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi, at ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. So ito pong ito pong nasirang ito during sa pamamayagpag po ito ng Antichrist. Mayroon po sila ditong sinira, na yung pong sinira nila sa kautusan ay ito po yung itatayo nung tatanggap ng mensaheng ito. Kapag atin pong ituloy yung basa nito sa 58 verse 12 hanggang 14, ay referring po dito sa Sabat, na ito po yung sinisira ng Antichrist, na ito po yung ibinabalik ng tunay na lingkod ng Panginoon. Kaya nga, binabanggit ko sa inyo, mga kaibigan, dun sa Revelation chapter 14, na anghel na lumilipad, na sumisigaw, ito po yung sigaw ng tunay na iglesia ng Panginoon. At papansinin natin, dito sa aklat naman ng Daniel, chapter 7, verse 9, mayroon po ditong kahatulan na ipinapakita kay Daniel, na dito po ay makikita natin na mayroon pong mga aklat na nabuksan dito sa paghatol na ito. Atin pong babasahin, mga kaibigan. Sabi dito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay
At isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kaniyang suot na puting parang nyebe, at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang taganas na lana, ang kaniyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Yung pong matanda pa sa mga araw, ito po ay referring sa God the Father, na nakikita na ni Daniel. And then sa verse 10, sabi dito, isang mabangis na sigalbo ay lumabas na nagmula sa harap niya. Ibig sabihin, apoy po ito na lumalabas doon sa harapan ng kanyang trono. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kaniya, na makasampung libo, na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Referring po ito sa mga laksa-laksang anghel. Na ang witness po dito sa na ito, sa kahatulan na ito po yung mga unfallen angel na nasa langit. And then sabi dito, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. So, bakit dito binabanggit mga kaibigan na 10,000, mga libo-libo ang naglilingkod sa kaniya, maka 10,000 na 10,000. Napakadami nito mga kaibigan, hindi ito mabilang-bilang na ibig sabihin. At dito, makikita natin, sabi dyan ay, at ang mga aklat ay nangabuksan. So, pag sinabi po ditong mga aklat, iyan po ay plural, ibig sabihin, hindi lang po isang aklat dyan ang nandyan. Mga yan po. So, yung pong aklat dyan, na binabanggit dyan, kabilang po dyan yung Book of Life, na ating pong pinag-aaralan. So, ating pong babasahin yan mamaya. So, sabi pa dito sa kasunod na talata, sa Daniel chapter 7, verse 13, sabi dito, ako'y nakakita sa pangitahin sa gabi, at narito lumabas na kasama na mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Yung pong mga alapap dito mga kaibigan ay mga anghel po ito. Yung pong anak ng tao dito na binabanggit, ito po yung si Jesus Christ. Na nung after resurrection niya, after 40 days, siya po yung umakit sa langit. Ito po yung niya doon. Yung pong pag-akit niya sa langit. Na inilapit siya ng mga anghel. At siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. So nilapit si Jesus Christ ng mga laksa-laksang anghel sa harapan ng God the Father. So sabi dito sa sa 22 ng chapter 7 pa rin ng Daniel, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay binigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. So ito pong paghatol dito mga kaibigan, ay ito po ay para sa mga banal mga kaibigan. Ito po ay, kapag basahin po natin sa English, in favor of the saints. Ito po yung tinatawag na investigative judgment. Na mayroon po ako diyang mga video diyan sa channel ko na patungkol sa paghatol. Inyo pong panoorin yan at mas maintindihan po ito ninyo ng malinaw. So, sabi dito, ito ang tanong. What takes place at Christ's coming, described in Daniel chapter 7, verse 13 at 14? Ano daw po yung mangyayari? Ano daw po yung tinutukoy dito sa sa Daniel chapter 7 verse 13 na pagdating ni Jesus Christ? Na binabanggit dito. So marami ang nag-interpret nito na ito po ay sa second coming, pero hindi po ito sa second coming. Sabi dito sa sa Daniel chapter 7 verse 13, ito po ay makikita natin sa sa Christ in His sanctuary, page 116, paragraph 1. Sabi dito, the coming of Christ here described is not second coming to the earth. He comes to the Ancient of Days in heaven to receive dominion and glory in a kingdom which will given Him at the close of His work as a mediator. So yung pong pagpunta ni Jesus Christ, yung paglapit ni Jesus Christ doon sa kanyang ama dito, ay ito po yung para tanggapin yung pong dominion, yung pong paghahari, at yung glory, at yung pong kaharian. Pero totally, mapapasa kanya po yun kasama nung kanyang mga ililigtas kapag matapos na po yung kanyang gawain sa pagiging mediator o tagapamagitan o high priest natin. Na ito po yung nagaganap sa langit. Sabi dito, it is this coming and not His second coming and not His second advent to the earth that was foretold in prophecy to take place at the termination of the 2,300 days in 1844. So mayroon din pong propesiya sa sa aklat ng Daniel chapter 8 verse 14 na sabi doon, pagkatapos ng 2,300 days ay malilinis ang santuario. Yung pong paglilinis ng santuario doon na binabanggit, ito po ay paghatol or ito po yung nagaganap na paghatol bago si Jesus Christ
darating sa second coming, na kanya pong hahatulan yung pong mga banal. Ibig sabihin po ng paghatol, ito po yung pagliligtas ni Jesus Christ dun sa mga sumasampalataya sa kanya. Sabi dito, attended by heavenly angels, our great high priest enters the Holy of Holies and there appears in the presence of God to engage in the last acts of His ministration in behalf of man. So kasi, pinag-aralan natin doon sa santuario, mayroon po doon dalawang division sa tabernacle. Ito po yung holy place at yung pong most holy place. Yung pong ginagaganap dito sa most holy place ay ito po yung paglilinis ng santuario mismo, which is ito po yung paghatol. Na ito po yung pagpasok ni Jesus Christ from holy place to the most holy place, ito po yung binabanggit dito sa aklat ng Daniel chapter 7 verse 13 hanggang 14. Sabi dito, to perform the work of investigative judgment and to make an atonement for all who are shown to be entitled to its benefits. So hindi po lahat maka-avail ng ng judgment na ito. Ito po ay dun sa mga dun sa mga sumampalataya at sa tagapagligtas. Kaya nga po, yung pong gospel o yung pong good tidings ay sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple ay hindi lang sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan. Gusto ng Panginoon na ibahagi, ikalat ang pabalita patungkol sa kaligtasan, na tayo po may kaligtasan, na ang high priest po natin ay si Jesus Christ, na ang tatanggapin din po natin ay siya din. Sabi dito sa Daniel chapter 12 verse 1. Sabi dito, at sa panahong iyon ay tatayo si Miguel sa dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. At sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa, na masusumpungan na nakasulat sa aklat. So, ito pong ito pong pagtayo ni Miguel. Ito pong si Miguel, kapag pag-aralan po natin ng malalim, ay ito po ay no other than Jesus Christ. Nung pong siya ay hindi pa bumababa, hindi pa siya nagkakatawang tao, siya po si Miguel sa langit. Na sabi dito, tatayo siya. Ano po itong pagtayo ni Miguel dito? Ito po yung close provision to all mankind. Na kapag tumayo si Miguel, ibig sabihin tapos na yung paghatol. Kaya nga po, kapag pag-aaralan po natin sa Biblia, si Jesus Christ, hindi po siya forever na tagapamagitan. Matatapos po yung kanyang pagiging tagapamagitan sa atin. Ito po yung kapag siya ay tumayo. Na kapag siya ay tumayo, lahat ng kaso, desisyonado na, either ligtas o hindi ligtas. So dito, makikita pa natin mamaya sa mga talata na aking pong i-slide para mas maintindihan po natin ito. So sabi dito ang tanong, which cases only are considered in the investigative judgment? So kanilo lang daw pong kaso ang iniimbestigahan sa investigative judgment. So sino lang po ang maka-avail dito? Sabi dito sa talata, mababasa din po natin ito sa 1 Peter chapter 4 verse 17. Ang sabi po dito, in the typical service, only those who had come before God with confession and repentance and whose sins through the blood of the sin offering were transferred to the sanctuary had a part in the service of the Day of Atonement. So in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God, The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at the latter period. Judgment must begin at the house of God, and it first begin at us. What shall the end be of them that obey not the gospel? So sabi dito, sa ating pong binabasang referensya, makikita daw po natin dun sa earthly sanctuary, na yung pong kasalanan ay nililipat dun sa santuario, na galing dun sa dun sa tao na nandun sa kampamento. Kunyari ako po ay nandun sa kampamento, na i-assume natin na ako po ay isang Israelita, at na-convict po ako na ako po ay nagkasala. Ako po ay maghahandog ng tupa.
para sa kahalili sa aking kasalanan. And then, itatapat ko po yung aking kamay sa ulo ng tupa na handog, aking pong papatayin yun, at yung pong dugo nun, isasahod, at dadalhin po nung nag-o-officiate na pare, dun sa loob ng tabernacle. And then, ibibisik po yun dun sa kortina, or ipapahid po dun sa horn. So, ibig sabihin, yung pong aking kasalanan, nalipat dun sa inusinting kahalili, na tupa, and then, malilipat po yun dun sa kortina ng templo. Ibig sabihin, yung pong kasalanan may paglipat. So, ang binabanggit po dito, na kaninong kaso lang yung kabilang na nililinis, ay yung pong mga may handog lang. Ang kabilang po dito sa hinahatulan. Ibig sabihin, kapag hindi po natin tinanggap si Jesus Christ as our personal Savior, wala po tayong handog doon sa Heavenly Sanctuary. Therefore, hindi po tayo kabilang doon. So, ang kabilang lang po dito ay yung pong mga professed follower of Christ. Ang sinasabi dito, professed people of God ang binabanggit po dito. Yung pong paghatol sa mga makasalanan, ay ito po ay distinct and separate work. Ito po ay kasunod. Pag natapos yung pong paghatol sa mga taong tumanggap kay Jesus Christ, ang hatol po dito sa mga wicked ay yung pong mga maliligtas. Ito po ay magaganap na sa langit. And then, kaya nga sabi ni Apostol Pedro na ang paghatol ay magsisimula sa bahay ng Panginoon. At kung bahagya na daw po maligtas yung mga sumampalataya, paano pa daw yung hindi sumampalataya sa gospel, ay wala po talagang kaligtasan. Ganun po 'yun. So sabi dito sa Tagalog kapag ating babasahin, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. So ano pong ibig sabihin nito na pasimula sa bahay ng Diyos? Ito po yung binabanggit ko sa inyo na nangyayari ngayon, simula noong 1844 onwards, nagaganap po yung investigative judgment. Na ito po ay nangyayari para dun sa mga lingkod ng Panginoon, para sila ay mga ligtas. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos. So ito yung nakakalungkot mga kaibigan, kapag hindi natin tinanggap si Jesus Christ as our personal Savior, ay wala talaga po tayong kapag-apag-asa na maligtas. So ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Ito po yung makasalanan, nakukonvict siya na siya po ay nagkasala. Ito pong may balabal na may balabal dito na damit, na towel. Ay siya po yung naghahandog ng tupa na to. And then yung pong pare, sasahod po yung dugo ng tupa diyan sa panahon na yan. And then ito pong high priest, bibigyan siya ng dagger, ng kutsilyo. Ito po yung papatay mismo yung pong naghandog ng kanyang tupa. Ibig sabihin, yung pong nagkasala, siya po yung magpapatay doon sa tupa. Kaya nga pag-aaralan natin, yung pong pangyayari sa Israel, ay ito po ay compacted prophecy na para maintindihan natin kung paano tayo nililigtas ng Panginoon. Kahit yung mga pista ng Israel, may mga ibig sabihin din po yun na mas lubos nating mauunawaan kung ano yung plano sa atin ng Panginoon at kung paano tayo makakasunod sa Kanya. And then, sabi dito, ito pang tanong, what must I do to have my name written in the book of life? Ano po yung kailangan nating gawin para yung pong ating pangalan ay mapapasulat sa aklat ng buhay ng Kordero? Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay, ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So sabi dito, kapag hindi daw po natin tinanggap si Jesus Christ, pag sinabing ang hindi kinaroroonan, ibig sabihin wala sa atin si Kristo. Ibig sabihin kailangan po natin siyang tanggapin bago mapapasulat yung pong ating pangalan dun sa aklat ng buhay. So paano ba natin ito maunawaan at tatanggapin natin si Jesus Christ, and then magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, pag ating pag-aaralan, ang daan po sa kaligtasan ay nasa santuario po ng Panginoon. Kaya nga, ulit-ulit sa aking po mga video ay dinadaanan po natin yung santuario para maintindihan po natin ito ng malinaw.
kung paano tayo maliligtas. So, dito sa sa sanctuary, pansin niyo, dito po sa courtyard 'yon. Ito po yung sunugan ng handog, and then ito po yung brazen laver, ito po yung ito po yung hugasan. So, saan po diyan yung nakapaloob yung pagtanggap kay Kristo, na yung pong ating pangalan ay mapapasulat dun sa aklat ng buhay. Ito po dito. Ito po yung tatanggapin mo, yung tagapagligtas, sa magitan ng ating pananampalataya. Magkaroon ka po ng handog sa santuario sa langit, and then yung pong patunay na tinanggap mo siya, yung pampublikong seremonya na gagawin po natin, ito po yung baptism. Dito po yun, yung sa hugasan. Ano po yung ating sasampalatayanan na nung pong siya ay namatay at nabuhay, ay kalakip kang namatay dun sa libingang tubig, nililibing mo yung iyong lumang pagkatao. At nung si Jesus Christ ay nabuhay sa mga patay, kalakip po tayong nabuhay, na ibig sabihin, makapamuhay tayo ng panibagong buhay na kasama niya. So ito po yung dito po sa araw ng ating bautismo, dito po isusulat yung ating pangalan dun sa aklat ng buhay. And then after ng baptism, mga kaibigan, ay ito po papasok tayo dito sa holy place na nakapaloob dito yung pong buhay sa kabanalan. Ibig sabihin yung fitness natin na tayo po ay magdadasal, tayo po ay mag-witness, and then tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung referring dito sa table of showbread. Ito po yung pagbabasa ng Biblia. Yung pong 7 candlestick, ito po yung referring sa witnessing na ipapakita natin. Kasi yung pong yung ating pananampalataya, hindi po yan masasabing genuine kapag taliwas po yung ating gawa dun sa ating faith. Kailangan makikita po sa atin yung kabanalan. And then, yung pong salita ng Diyos, kailangan nating pag-aaralan, and then mag-pray po tayo. Mananalangin po tayo. And then, kapag si Jesus Christ ay humatol, dito po yung nagaganap, dito sa most holy place, makakapasa ka. Bakit? Kasi tinanggap mo po siya dito. So, doon po sa daan ng kaligtasan, kaibigan, walang shortcut. Hindi pa pwedeng, nananampalataya naman anya ako na may Diyos, pero ayaw mo magpabautismo, kaibigan, yan po'y kulang. Ito pong mga dito, mga article po dito sa santuario, ito po'y, kailangan po nating pagdaanan upang tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung gusto nyong makamit ang buhay na walang hanggan, kaibigan, kailangan po natin mag-comply sa mga requirement na yan. Kung dito po sa aking trabaho ngayon, napakadami po namin training na kinukumply bago po mapapunta dito ang isang kagaya ko, ay kailangan po naming mag-undergo sa napakaraming training. At kapag hindi po kinumply yung kahit maliit lang na training na requirement, ay hindi po papayagan, hindi makakapunta po dito yung isang katulad ko po. So ganun po yun. So, how much more doon sa kaligtasan, kaibigan? Hindi ba tayo magkukumply ng mga requirement? Dapat po tayo magkukumply para yung pong ating pangalan ay mapapasulat doon sa aklat ng buhay. Otherwise, kapag hindi po doon nakasulat, wala po tayong kaligtasan. Sabi dito sa John 3:5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito po yung mismo sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, na sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig, ito po yung sa bautismo, and of the Spirit, yung pong bautismo sa Holy Spirit, hindi po daw siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, binabanggit ko na sa inyo, yung ating pangalan, kailangan mapapasulat dun sa aklat ng buhay. So, paano? Sa araw po ng ating bautismo, ito rin po yung binabanggit dito ni Jesus Christ, na kailangan nating ipanganak sa tubig. And then sa Espiritu. Kasi bakit? Sa araw po ng ating bautismo, katulad po dun sa baptism ni Jesus Christ dun sa river ng Jordan, noong 27 AD, ay bumaba po yung banal na Espiritu sa anyong kalapati sa balikat ni Jesus Christ. Ganon din po ang mangyayari sa atin kapag tayo po ay nagpabautismo. Diyan po yung time na lulukuban tayo ng banal na Espiritu para masunod po natin yung pong kautusan ng Panginoon. Kasi kapag walang banal na Espiritu, hindi po natin kaya makapag-comply. Sabi pa dito,
Saan po natin mababasa yon? Dito sa aklat ng Lucas, chapter 3, verse 22, saka sa Mateo, chapter 3, verse 16. Sabi dito, "And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove unto him. And a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son, and I am well pleased." Ito po yung proclamation nung si Jesus Christ po ay binabautismuhan. Mayroon pong boses na lumabas galing sa langit na sabi, "Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan." Dito din po tayo ariin ng Panginoon na anak po niya kapag tayo po ay nagpabautismo. Dito din po tayo hulugan ng banal na Espiritu. And then sabi dito sa Mateo 3:16, "And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him." So, yung pong proseso ng baptism, binabangig ko na sa inyo sa topic ng bautismo. Yan po sa aking channel din. Ay ito po ay nilulubog po, hindi po yung pagwiwisik. Sabi nga diyan ay went up straightway out of the water. Siya po ay binautismuhan sa maraming tubig. Sabi pa dito sa John chapter 14 verse 26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." So ito po yung binabanggit ni Jesus Christ na kailangan nating ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. So bakit dun sa tubig? Kasi kailangan mahugasan yung pong ating kasalanan. Kailangan pong ilibing yung ating lumang pagkatao dun sa libingan tubig. Kaya nga po kailangan po ilubog. And then, after that, tayo po ay lulukuban ng banal na Espiritu. Na yung pong banal na Espiritu, siya po yung magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Sabi yan, all things, and bring all things to your remembrance. Ipapaalala sa atin. So kaya nga, binabanggit ko sa inyo, kailangan nating magbabasa ng Biblia habang tayo po ay lumalakad at naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kasi bakit kailangan tayo magbabasa? Ano po yung ipapaalala ng banal na Espiritu, sabi dito, remembrance, kapag hindi po tayo nagbabasa? Diba? Kailangan po yun. Hindi lang po sa mga minister, yung mga, sinasabi ng iba, yung ministro na lang kanya ang mga ngaral, hindi na ako mga ngaral. Makikinig na lang ako, upo na lang ako sa simbahan. Hindi po ganun. Tayo po ay individual na magsusulit. Therefore, mayroon po tayong bahagi. Kanya-kanya po tayo ng bahagi. At yung pong bahagi natin, hindi po yan pwedeng i-proxy sa kahit na sino. Kapag hindi po natin ginawa yan, yung pong ating part, empty, wala pong laman. Sabi dito, "Whatsoever I have said unto you." Ipapaalala po sa atin ng banal na Espiritu yung sinabi ng Panginoon. Sabi dito sa Lucas chapter 10 verse 20, "Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit." So, after na isined ni Jesus Christ yung 70 na mga disciple by 2, sila po ay bumabalik na mabunga yung kanilang yung kanila pong pangangaral, na sabi nila kahit daw yung mga bad spirit ay nagsisuko sa kanila. Ibig sabihin, kaya nilang magpalabas ng samang espiritu. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Wag daw nilang ikagalak yun. Mas ikagalak daw nila na yung kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Yung daw po yung dapat nating ikagalak. Kaya nga po, pinag-aaralan po natin yung Book of Life upang nang sa ganon, yung pong kaligtasan ay magiging sigurado sa bawat isa sa atin. Sabi dito, "Certain names only are recorded in the Book of Life. Who are they?" So may mga pangalan lang daw po na nakasulat doon sa aklat ng buhay. Hindi po lahat ng tao ay nakasulat doon. Hindi po lahat. So pagpapansinin natin, sabi dito sa kasunod na talata, sino 'yon? Sino yung mga pangalan na nakasulat doon sa Book of Life? Sabi dito, "The Book of Life contains the names of all who have entered the service of God." Yun lang daw pong pumasok sa gawain ng Panginoon. Ito lang daw po yung mga pangalan na nakasulat doon. Kaya nga, mismo si Jesus Christ, sinasabi niya sa kanyang mga disciple, "Rejoice because your names are written in heaven." Ito po yung binasa natin sa Lucas 10:20.
na yung kanilang mga pangalan ay nandun sa aklat sa langit. Sabi dito sa sa Filipos chapter 4 verse 3, may binabanggit din po dito si Apostol Pablo na sabi niya, Paul speaks of his faithful fellow workers whose name are in the book of life. So may mga ina-address po si Apostol Pablo na mga pangalan na kasama niya sa kanyang sa kanyang ministeryo, sa kanya pong pangangaral, sa kanya pong pag-witness kay Jesus Christ. May mga kasama po siya, mga fellow workers, na yung pong kanya mga kasama na yun ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi dito, Daniel, looking down to a time of trouble such as never was, declares that God's people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. In the Revelator says that those only shall enter the city of God whose names are written in the Lamb's book of life. So may binabanggit din po si Daniel na mayroon pong kahatulan na pag matapos yung paghatol na to, magaganap naman yung kabagabagan. Na ito po hindi pa nangyari simula nung dalangin ng sanlibutan. Ito po matindi na ang maliligtas lang po dito ay yung pong mga lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin yung pong mga hinatulan na napatunayang sincero sa kanilang paghingi ng tawad. At pag-aaralan po natin ng malalim, kapag si Jesus Christ ay lumabas dun sa most holy place, yan po yung pagtayo niya dun sa dun sa kanyang trono, dun sa Daniel chapter 12, ay mangyayari mga kaibigan? Papatak po yung 7 huling salot na mababasa natin sa Revelation chapter 16. Kaya nga dito, mayroon pong kabagabagan dito na kapag hindi po tayo maliligtas, ay iwan ko na lang kung anong mangyayari sa atin mga kaibigan. Na dito po ay napakatindi ng salot na yun. 7 po yun. At sa ibang talakayan ay itatalakay ko sa inyo kung ano po yung mga salot na yan, na napakatindi niyan. Sabi dito sa Filipos chapter 4 verse 3, pinangamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kasamang kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. So may ina-address talaga si Apostol Pablo na even though yung mga babae, sila po may mga parte. Hindi nangangahulugan na babae, wala silang magagawa. Mayroon po silang magagawa. At binabanggit dito mga kaibigan na hindi sinasabi ni Apostol Pablo na mga kapananampalataya. Ang binabanggit niya dito na makasulat sa aklat ng buhay ay ito po yung mga kamanggagawa. Hindi po sapat na tayo sumasampalataya lang. Tapos tayo po ay parang hipong tulog sa iglesia na hindi kumbaga pasunod-sunod lang sa agos. Di ba? So mayroon po dapat tayong effort na gagawin. Ang sabi nga dito ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Ibig sabihin ng nangagpagal ay may mga pinagtiisan po silang pagpapagod. Diba? At sabi nga dito ay ang pangalan nila, ang award, ang reward sa kanila ay yung kanila pong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Gusto nyo ba yan? Sabi niya dito sa Can my name be taken out of the book of life? Kapag ang aking bang pangalan ay nakasulat doon sa book of life, binabanggit ko na sa inyo sa araw ng ating bautismo, let's say tinanggap natin si Jesus Christ, nagpabautismo tayo, napasulat yung ating pangalan doon sa book of life. Pag tinanggap pa natin si Kristo, palagi na bang yung pangalan natin sa book of life? Sabi dito, hindi na ba pwede yung matanggal? Sabi dito sa Exodus chapter 32 verse 33, ito po yung sabi dito. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. So bakit dito binabanggit kaibigan na aalisin sa aking aklat? Hindi dyan pwedeng sabihin na aalisin sa aking aklat, not unless na mapasulat muna dun sa aklat. Di ba ga? Ibig sabihin, hindi porke tinanggap natin si Jesus Christ bilang personal Savior at the time na nabautismuhan tayo, napasulat yung ating pangalan doon sa Book of Life, ay ligtas na tayo mga kaibigan. Diba? Pwede pa din pong maalis. Kaya nga yung turo na once saved, always saved, yun po ay hindi po yun biblical.
Hindi po yun masumpungan sa Biblia at di natin masusuportahan ng Biblia yung ganung katuruan. Yung once save, always save. Sabi dito, how much does the book of remembrance contain? So, atin naman pag-aaralan, kasi binabanggit doon sa, sa aklat ng Daniel, doon sa 7:13 to 14, na mayroong kahatulan at may mga aklat na nabuksan. At isa po sa aklat doon ay sa Biblia, mayroon pong 3 aklat kasi na binabanggit. Yung pong aklat ng buhay, mayroon pong aklat ng alaala, at mayroon pong aklat ng kamatayan. Atin pong titingnan yan isa-isa. Sabi dito, ano ba yung nilalaman ng aklat ng alaala? Sabi dito, as the book of record are open in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God, beginning with those first live upon the earth. Our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Every name is mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected. When any have sins remaining upon the book of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. The Lord declares to Moses, whosoever had sinned against me, him will I blot out of my book. And says the prophet Ezekiel, when the righteous turneth away from his righteousness, and committed iniquity, all his righteousness that he had done shall not be mentioned. Ito po yung nakakalungkot. Doon sa mga hindi talaga maliligtas. Sabi dito, atin pong tatry nating Tagalogin ito mga kaibigan. Bagamat ako hindi magaling magtagalog nito. Hindi po ako magaling sa English. Sabi dito, yung pong aklat na ng record ay binuksan dun sa paghatol. Yun daw pong buhay ng mga sumampalataya kay Jesus Christ ay nireribisa sa harapan ng Panginoon. Magpasimula kila Adan. Matatapos po ito sa mga taong buhay sa kanyang pagdating kasi yung pong tao ay nanganganak. So, ibig sabihin, magpapasimula po yung paghatol sa mga patay, matatapos po sa buhay. Sabi dito, lahat ng pangalan ay i-mention. Kumbaga, lahat sasabihin. Every case closely investigated. Lahat ng kaso bubusisiin. Names are accepted, names rejected. May mga pangalang inaccept. At mayroong mga pangalan na hindi inaccept, na reject, hindi tinanggap. When any have sins remaining upon the book of record, kapag yun daw pong mga pangalan, kung yun daw pong mga kasalanan na nanatili sa aklat ng talaang aklat, na hindi napagsisihan at hindi din napatawad, yung kanila pong mga pangalan ay matatanggal, mabablatted out doon sa aklat ng buhay. Atin pong dibigyan yan mamaya ng ilustrasyon para mas maintindihan po natin ng malinaw ito. And the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. So yun daw pong mga pangalan na ang kanilang kasalanan ay nanatili sa aklat ng kamatayan, ay sabi dito, yung kanila pong record na mabubuti ay tatanggalin po dun sa aklat ng alaala. And then, yung pong kanilang pangalan tatanggalin dun sa aklat ng buhay. Yun po yung banggit dito. Kaya nga sabi dito, yung kung sino naman daw ay magkasala laban sa Panginoon, tatanggalin niya yung pangalan dun sa aklat. Ito po yung nakasabi dito sa Exodus chapter 32 verse 33. Ang aklat po dito na binabanggit yung pong Book of Life. Ang tatanggalin yung pong pangalan ng taong makasalanan, yung pong taong hindi nagrepent, yung pong taong hindi nagsisi at hindi rin napatawad. Sabi nga dito sa Ezekiel 18:24, sabi dito, kung yun daw pong taong banal, yung pong taong matuwid, ay tumalikod sa paggawa ng katwiran, yung paggawa ng tama, at siya gumawa ng masama, lahat po ng kanyang ginawang mabuti ay hindi na sasabihin pa, i-erase din po yun. So atin pong bibigyan ng ng ilustrasyon mamaya para mas maintindihan po natin. Sabi dito, what other record is carefully keep? Ano pa daw pong mga record ang iniingatan? Sabi dito, a book of remembrance is written before God, in which are recorded the good deeds of them that feared the Lord, and that thought upon His name. Sabi dito,
mayroon pong mga talaan ng mga ginawang mabubuti. Ito po ay nakasulat doon sa Book of Remembrance. Ito po yung mga taong gumugunita sa pangalan ng Panginoon at natatakot sa Diyos. Ito po yung mababasa natin sa Malakias chapter 3 verse 16. Their words of faith, their acts of love are registered in heaven. Yung kanila pong mga salitang may kalakip na pananampalataya, yung kanila pong mga gawa na may kalakip na pag-ibig, ito po ay nakasulat doon. And then, sabi ito po ay nakasulat sa langit. Ito po ay binabanggit sabi dito. Nehemiah refers to this when he says, "Remember me, O my God, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of God." So kasi ito pong si Nehemiah, ito po yung nag-rebuild ng Jerusalem nung ang Jerusalem ay nawasak sa kapanahonan ni King Nebuchadnezzar. And then sabi ng Panginoon ay i-rebuild yung Jerusalem for 49 years. Sabi niya kay Daniel, pag sila po ay nakalaya na, bababasa po natin yan sa Daniel chapter 9. Na ang nag-rebuild po noon ay sa pangunguna ni Nehemiah. Kaya nga sabi dito ni Nehemiah na yung kanya pong mabubuting gawa ay wag alisin dun sa talaang aklat ng Panginoon. Sabi dito, in the book of God's remembrance, every deed of righteousness is immortalized. Ibig sabihin yung pong mabubuting gawa na mga mabubuti ay may immortalize. Ibig sabihin mananatili yun doon. Hindi na yun mawawala. Their every temptation resisted, yung kanila pong mga pagsubok na pagtiisan. Every evil overcome. Yung pong mga kasama ang kanilang napagtagumpayan. Every word of tender pity. Yung kanila pong pagsasalita na may kalakip na habag sa kanilang kapwa. Express. Is faithfully chronicled. Ito po ay talaga hindi mawawala doon. Naka-chronicled. Kumbaga yung pagkakasulat ay talagang maganda yung pagkakasulat. Naka-chronicled. And then, ano pang sabi dito? In every act of sacrifice. Yung pong kanilang mga gawang may kalakip na sakripisyo. Ibig sabihin ng gawang may kalakip na sakripisyo ay wala po yung selfishness dito. Ibig sabihin yung kaya mong mag-sacrifice para sa iba. Kaya mong mahirapan para sa iba. Yun po yung sacrifice. Yung kaya mo ding isurrender yung sarili mo para sa Panginoon. Yun po yun. Every suffering and sorrow endured. Lahat daw po ng mga paghihirap, mga kapighatian na napagtitiisan for Christ's sake, para sa Diyos, is recorded. Ito po yung nakasulat din. Nakarecord po doon sa Book of Remembrance. Says the psalmist, ito po yung sabi ni David, "Thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy battle, are they not in the book?" Ito po yung mababasa natin sa Psalm 56 verse 8. Sabi ni Patriarch David, yung kaniyang paglalakbay, yung sinamahan siya sa kanyang journey ng Panginoon, na siya ay naging lagalag, ay sinamahan po siya ng Panginoon. Ay ito po yung nakasulat din sa talaang aklat. There is a record also of the sins of men. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ito po yung mababasa din natin sa aklat ng Ecclesiastes, na lahat po ng ating masamang ginawa at mabuting ginawa, ito po ay hahatulan ng Panginoon. Kaya nga po, mayroon din pong record ng ating mga kasalanan. Ito po yung Book of Iniquity. So sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 5, "Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel." So bakit ito binabanggit ni Jesus Christ na ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mapuputing damit? Ibig sabihin po ng magtagumpay, ito po ay mayroon po silang pinagtagumpayan. Hindi po pipiding sabihin na nagtagumpay na wala kang ginawa. Ibig sabihin, sila po yung mga nagtiis. Kaya nga po, binabanggit ko sa inyo na hindi porke tinanggap natin si Jesus Christ ay wala po tayong gagawin. Mayroon po tayong pagtatagumpay na gagawin. At isa sa pinakamahirap na pagtagumpayan, alam niyo po, ay yung pong sarili. Ito po yung pinakamatindi nating
kalaban yung pong sarili, kasi ito po yung ginagamit din ni Satanas, yung sarili natin. Kaya ito po yung kailangan nating patayin araw-araw, spiritually, at mabuhay si Jesus sa ating pagkatao. Sabi dito, at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan. Oh, praise the Lord. Sana yung pong ating pangalan ay hindi matanggal dun po sa aklat ng buhay ng Kordero. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. So, si Jesus Christ yung magpiplead sa lahat ng ating kaso. So, kapag hindi natin tinanggap si Jesus Christ bilang personal Savior, paano niya tayo madidipahan? Paano niya tayo masasanggalangan kung hindi natin siya tinanggap by faith? Hindi po ba? Kaya nga sabi nito, sa harapan ng aking Ama, kailangan masasatisfy yung kanyang Ama, at hindi lang yung kanyang Ama, maging yung mga laksa-laksang anghel, masasatisfy na tayo ay magiging ligtas, magiging karapat-dapat. So, dito makikita natin mga kaibigan, na kung sa lupa dito, mahirap na, let's say, mayroong 15 tao, na yung 15 na tao na yun, mag-a-approve na lahat yun ay panig sa iyo. So, di ba mahirap yun? Kasi mayroong may tatayo at may tatayo dyan na laban sa atin. Yung 50 lang. Ay how much more dito na laksalak ang anghel. Ang kailangan satisfy dito, at hindi lang yun, lahat ng anghel dito ay nakakakita kung ano yung ating ginagawa dito sa lupa. Tapos nakikita na, kumbaga, ay hindi mabuti yung ating gawa. Paano tayo makakapasa? Sa pamagitan ni Jesus Christ, na yung kanyang righteousness, ito po yung ibibihis niya sa atin. Para kapag tingnan tayo ng kanyang Ama at ng kanyang mga anghel, ay pong katwiran ni Kristo na siya po hindi nagkasala kahit isa, nung siya po yung nagkatawang tao. Ito po yung ibibihis sa atin kasi yun po ang ating katwiran para mamaruming basahan sa harapan ng Diyos yun. So, dito makikita natin na yung pong kaligtasan hindi imposible kasi meron po tayong tagapamagitan, mayroon po tayong advocate sa langit. Na ito po si Jesus Christ. Sabi nga dito sa Isaiah 61 verse 10. Sabi dito, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kaniyang mga hiyas. So, pansinin niyo mga kaibigan dito sa talatang ito, sino dito yung nagtatakip? Yung pong lalaki, yung pong kasintahang lalaki dito, ang nagbibihis dun sa kasintahang babae. And then, sino naman po yun dito? Yung, nagpiprepare ng kanyang sarili. Yung pong babae. So, sino po ba yung babae? Ito po yung kanyang iglesia. Tayo po yun, mga kaibigan. Tayo po yung babae na nirepresentahan. Kaya nga, pag-aralan nyo sa aklat ng Revelation, meron diyang dalawang babae. Yung pong babae, yung pure woman, na mababasa natin sa aklat ng Revelation chapter 12. And then yung pong harlot woman, mababasa naman po natin sa Revelation chapter 17. Na dalawang klase ng babae, isang pure at isang harlot woman. Ibig sabihin, ay yung pong tunay na iglesia, yung pong sa Revelation chapter 12, at yung pong peking iglesia, ay po yung nandun sa Revelation chapter 17. Kaya nga, dito sinasabi na tayo po yung babae. Tayo po yung kasintahang babae na kailangan tayo ay magagayak na ang magano sa atin, magbibihis sa atin ay yung pong Panginoon, yung kasintahang lalaki. Kaya nga binabanggit dito, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos. Ibig sabihin po ng kaluluwa, ito po yung buong pagkatao natin. Hindi po ang kaluluwa dito, binabanggit ay yung pong reference sa taong patay. Ano po? Ang kaluluwa po dito na tinutukoy, yung pong taong buhay ang binabanggit dyan. Ibig sabihin po ng kaluluwa, ito po yung combination ng body and then ng spirit equals soul. Living soul po yun ang binabanggit.
Ano po yun, yung pong kalagayan ng patay, mayroon din po diyang video sa aking channel, inyo pong panoorin yan para mas maintindihan niyo po yung patungkol sa kaluluwa. Kaya nga sabi dito sa sa 64 verse 6 ng Isaiah, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangi kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. So makikita natin dito na yung pong ating katwiran, ibig sabihin, lahat ng katwiran, ibig sabihin yung inaari natin na, tama ako dyan. Pero maruming basahan nyo sa harapan ng Diyos. So, hindi talaga tayo magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Therefore, kailangan na bibihisan po tayo. Na ang magbibihis sa atin, yung pong kasintahan lalaki na si Jesus Christ. Na ang ibibihis po niya ay yung pong kanyang sariling katwiran. Hindi po yung ating katwiran, kundi yung pong katwiran ng Panginoon ibibigay sa atin para tayo po ay magtatamo ng kaligtasan. So, paano sa atin ibibigay yung katwiran ni Jesus Christ kung hindi din natin siya tinanggap? Hindi po ba? So, dito makikita natin mga kaibigan na yun po ay magkakaugnay sa Biblia, yung pong proseso para tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Para yung pong ating kaligtasan magiging sigurado, kailangan po nating maunawaan ito ng malinaw. Sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 19, at kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. So, kung sino daw po ang magtanggal, referring dito sa sa aklat ng Revelation, ang tinutukoy dito pong aklat ay yung pong Revelation, kasi ito pong Biblia, ito po yung book within the book. Ito po yung aklat, 66 books po itong Biblia. At ang binabanggit po dito na yung hula, ito po yung mga nakasulat dito sa Revelation, kasi yung pong Revelation ito po yung full of truth. Matindi po ito. Ang magtanggal daw po ng hula doon, mag-alis ng salita ng Panginoon, tanggalin din po yung kanyang pangalan doon sa sa Book of Life. At tatanggalin yung pong kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. So pag tayo po ay tinanggalan ng bahagi sa sa punong kahoy ng buhay, hindi niyo po ba alam na yung pong yung pong kahoy ng buhay, ito po yung magpe-perpetuate ng ating pong immortality kapag tayo po ay maliligtas na sa langit. Doon po sa sa bayang banal ng Panginoon. Nandun po yung sa kalagitnaan yung tree of life sa sa ting magkabila ng ilog. So pa? Sabi dito, at what time are forgiven sins blotted out? When they are forgiven or at the final judgment? So, ang tanong dito, kailan daw matatanggal yung kasalanan? Kapag sila po daw ay pinatawad yung kanilang kasalanan, o dun po sa final judgment. Let's say ganito, para mas malinaw. Let's say ako'y nagkasala, ako po'y makasalanan, hinihingi ko po ng tawad sa Panginoon. That time na hinihingi ko po ba ng tawad yun sa Diyos, ay may iris na po ba sa sa talang aklat sa langit yung apong kasalanan? So ganito po yun, hindi po yun may erase the time na ako po humingi ng tawad. Dalagin lang po yun kapag ako po humingi ng tawad ng sincero dun sa katapat ng aking kasalanan na forgiven. Pero nakasulat pa rin po yung sa record. Kailan po yung matatanggal? Kapag naganap na po yung investigative judgment. Kapag si Jesus Christ po ay lumabas na. Kapag natapos na yung pong ministration as sa atin, high priest sa atin ng Panginoon bilang advocate. Sabi dito, basahin natin dito sa kasunod. Sabi dito, the work of investigative judgment in blotting out of sin is to be accomplished before the second advent of the Lord. Sabi dito, yung pong yung pong pagtatanggal ng kasalanan, ito po yung mangyayari bago si Jesus Christ darating sa second coming. Since the dead are to be judged out of the things written in the book, it is impossible that the sins of men should be blotted out until after the judgment at which their cases are to be investigated. Anong ibig sabihin dito? Since na daw po, kung yung pong mga patay ay hahatulan base dun sa mga nakasulat dun sa aklat, hindi daw po mangyayari na yung pong kasalanan ng tao ay matanggal pagkatapos ng judgment.
Sabi dito, blotted out until after the judgment at the which their cases are to be investigated. Ibig sabihin, matatanggal lang po yung mga kasalanan na mga taong namatay na hinatulan doon sa aklat kapag si Jesus Christ ay natapos na sa kanyang paghatol. Ganun po yung ibig sabihin. So sabi dito, but Apostle Peter distinctly states that the sin of believers will be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and He shall send Jesus Christ. Ito po yung mababasa natin sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19 hanggang 20. So, kapag dumaan na sa hukuman ng Panginoon, kapag matapos na yung paghatol, dito po tatanggalin yung mga kasalanan dun sa talaan ng aklat sa langit. Na kapag lumabas po si Jesus Christ dun sa most holy place, ibig sabihin tapos na po. Tapos na po yung pagtatanggal ng kasalanan. Iyan po yung binabanggit na paglilinis ng santuario. Sabi dito, when the investigative judgment closes, Christ will come, and His reward will be with Him to give to every man as his work shall be. So, sabi dito, kapag si Jesus Christ ay natapos na sa paghatol sa langit, siya po ay dadating. At yung po kanyang gantimpala ay dala-dala niya sa kanyang pagdating sa second coming. Sabi pa dito sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verse 19 to 21, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinilaga sa inyo na si Jesus, na siya kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalata ng Diyos sa magitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa ng una. So, ibabalik ng Panginoon yung ating original na state na tayo po ay taong hindi namamatay. Kaya lang, bago mangyari yun mga kaibigan, kailangan dumaan muna sa masusing paghatol. Kung sino ba yung magiging karapat-dapat sa buhay na ito, doon sa pagsasauli ng dati. Na yung pong tao ay hindi makasalanan at yung pong tao ay hindi rin siya namamatay. Yun po yung ibabalik. Na sino po yung susuguin ng Ama, yung pong kanyang kaisa-isang anak. Na siya po yung tagapagligtas. Kaya nga sabi dito, mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawang mula sa harapan ng Panginoon. Kasi bakit? Si Jesus Christ yung magtatanggal ng ating kasalanan at siya din po yung nagbayad. At siya din po ang nangako na siya po ibabalik ulit. Nasabi niya sa kanyang mga disciple bago siya umakyat sa langit, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at maipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, ako'y muling babalik upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yun po yung sabi ng Panginoon. Ano pang tanong dito? Sabi dito, what difference does it make if my name is in the book of life? Ano daw po ang kaibahan? Ano daw po ang pagkakaiba? Kapag ang pangalan natin ay nakasulat dun sa aklat ng buhay, malaki po ang kaibahan kapag yung pong ating pangalan ay nakasulat doon. Ano pong sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 27? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumalduman o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam, abomination sa English, at ng kasinungalingan, kundi yun lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So, pansinin nyo dito, ito po yung New Jerusalem na makikita natin sa aklat ng Revelation chapter 21 and 22. Na sabi doon, hindi daw po papasok dito sa kaharian ng Diyos na ito po ay pure gold. Around 2,400 kilometers ang ang haba at ang lawak at ang taas. Ay hindi daw po papasok doon kapag yung pong ating pangalan ay hindi nakaregister doon sa Lamb's Book of Life, doon po sa aklat ng aklat ng buhay ng Kordero. Bakit dito binabanggit na aklat ng buhay ng Kordero? So mayroon po dito tayong hint na makikita. Kanino pong aklat ito? Doon sa Kordero. So kailan ba nagiging Kordero si Jesus Christ? Nung siya po ay nagkatawang tao na sabi ni Juan, masdan niyo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, na si Jesus Christ ay approaching papunta kay Juan. Si Jesus Christ yung pong ating tupa na tatanggapin.
na siya po yung magiging handog natin doon sa heavenly sanctuary. Para yung pong ating mga kasalanan mapapatawad. Kaya sabi dito, aklat ng buhay ng kordero. Anong ibig sabihin pa? Ibig sabihin, kapag hindi mo si Jesus Christ tinanggap, ay hindi po mapapasulat yung ating pangalan dun sa aklat ng buhay ng kordero. Kasi, paano ma-register yung ating pangalan dito sa aklat ng buhay ng kordero kung wala tayong korderong tinanggap? Hindi po ba? Make sense na hindi talaga, hindi mang-ari magagayon. Alam nyo, nakakalungkot kaibigan. Ako po ay nakaranas na magkaroon ng kasamang Grego na siya po ay isang electrician, na siya po ay medyo matigas pagdating dito kay Jesus Christ. Na winawagwag niya yung kanyang ulo na nilalabanan niya si Jesus Christ na hindi daw Diyos si Jesus Christ. Na mas dakila pa daw si Juan the Baptist kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ daw ay propeta lang. Mas dakila pa daw sa kanya si Juan. Hindi niya alam na mismong si Juan nagsasabi na mismong siya hindi siya karapat-dapat magtanggal ng pangyapak ni Jesus Christ. 'Di ba? At si Jesus Christ, siya po yung ating tagapagligtas. Na kung hindi natin siya tatanggapin, hindi mapapasulat yung ating pangalan dito sa aklat niya, kasi aklat niya mismo ito eh. Kaya nga sabi, aklat ng buhay ng kordero. Hindi mapapasulat yung ating pangalan dyan at wala tayong right na mapasulat yung pangalan natin dyan kapag hindi natin siya tinanggap. Kailan po yun? Kailan po mapapasulat yung ating pangalan dyan? Sa araw po ng ating bautismo. Kaya nga, ulit-ulit yung binabanggit sa inyong kaibigan, importante din po ang bautismo kung gusto nyo maligtas. Sabi pa dito, what guilt will Satan bear? How is this illustrated in the Old Testament sanctuary service? Ano daw po yung kailangang ano daw po yung pagtitiisan ni Satanas? Ano daw po yung mga kasalanan na mapapalipat kay Satanas? Paano ba ito ino-illustrate sa Old Testament sanctuary service? Alam niyo mga kaibigan, ganito yon. Nung dating hindi ko pa napapag-aralan yung aral ng santuario, napakalabo sa akin kung paano nagaganap yung paghatol ng Panginoon. At kung bakit si Satanas nanunukso, hindi ko rin alam. At kung paano napapatawad yung kasalanan, hindi ko rin alam. Pero nung napag-aralan ko ang patungkol dito sa sanctuary service na ito, ay napakalinaw na kaibigan. Alam niyo ba kung bakit si Jesus Christ nagpapaset up kay Moises ng sanctuary doon sa sanctuaryo sa lupa? Mababasa po natin sa Exodus 25 verse 8. Sabi ng Panginoon kay Moses, make me a sanctuary that I may dwell among my people. So yung pong desire ng Panginoon, mananahan siya sa kalagitnaan ng kanyang bayan. At doon po sa sanctuaryo, nagaganap po doon yung paghatol doon sa earthly sanctuary. Na dito po dinidesisyonan yung lahat ng kanilang kaso na naghahandog po sila ng tupa doon. At nalilinis yun. So, sa papanong paraan. So, kapag hindi pinagawa ng Panginoon si Moises ng santuaryo, paano natin maintindihan yung serbisyo ng Panginoon sa langit? Paano natin maintindihan kung paano niya ginagawa yung pagtatanggal ng kasalanan? Paano natin mare-ready yung ating sarili? At paano yung ating gagawin para tayo makafit in doon? Di ba? So, hindi na nagkukulang ang Panginoon sa atin na mga patunay. Hindi na nagkukulang ang Panginoon ng liwanag sa atin para yung ating paglilingkod hindi magiging malinaw. Sabi dito, mababasa natin sa Christ in His Sanctuary, page 121, paragraph 3. Sabi dito, the scapegoat bearing the sins of Israel was sent away unto a land not inhabited. Mababasa po natin ito sa Leviticus 16:22. So Satan, bearing the guilt of all the sins which he has caused God's people to commit, will be for 1,000 years confined to the earth, which will then be desolate, without inhabitant, and he will at last suffer the full penalty of sin in the fires that shall destroy all the wicked. Thus, the great plan of redemption will reach its accomplishment in the final eradication of sin, in the deliverance of all who have been willing to renounce evil. Ano bang ibig sabihin nito? Sabi dito, nagkakaroon po ng scapegoat. Ito pong scapegoat na ito po yung kambing na nililipat dito, yung pong
mga kasalanan ng buong bayan ng Israel. Parang ganito yon para mas maintindihan natin. Sa kasunod na slide. Ito po yung scapegoat. Doon po sa paglilinis sa sanctuary, na nagaganap po ito sa ikapitong buwan ng taon sa ikasampung araw. Ito po yung nangyayari yung Day of Atonement. At dito po sa Day of Atonement, nangangailangan po dito ng 5 hayop. Isang baka, at isang tupa, at 2 kambing, at isa pa rin tupa. Ganyan yan. Dito po, nagkakaroon ng kaslat. Ito yung papaliwanag ko sa inyo. Itong 2 kambing na ito. Mayroon po ditong kambing na 2 na pinamimilian na kung sino dyan yung mapili para sa Panginoon, ay yun po yung papatayin. Andun sa, yan? Sabi nga ay sin offering po yan. Yan po ay lalaking kambing. Para sa lalaking kambing. At yung pong mapili dyan na scapegoat, let's say, kunyari ito yung mapili na scapegoat, yan po siya, ay ang gagawin po ng pare ay itatapat po niya yung ulo, ay itatapat niya yung kanyang kamay sa ulo ng kambing na yon, at iko-confessal niya yung lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel, and then ito pong kambing na ito ay pakakawalan dun sa wilderness na tinatawag na uninhabited, walang taong tumitira doon, na daladalan niya yung kasalanan ng buong bayang Israel. Kaya nga dito makikita natin na mayroong taong handa na magdadala nung kambing sa pinakamalayong wilderness na walang taong tumitira. And then, dun po yung paglilinis. Ibig sabihin, para malilinis yung kasalanan, mayroong paglilipatan. So, dito po sa ginagawa ni Jesus Christ, dito po sa Heavenly Sanctuary, dun po sa Heavenly Sanctuary, lahat po ng kasalanan ng taong naghingi ng tawad, yung mga taong napatunayan na nagsisi, sincerong nagsisi, tinanggap si Jesus Christ bilang personal Savior. Anong gagawin ng Panginoon? Ililipat niya ito kay Satanas. Ililipat niya yun kay Satanas. And then, kung yung kambing na yon ay pakakawalan dun sa uninhabited, si Satanas, kapag natapos na yung paghatol ni Jesus Christ sa mga makasalanan, na nalipat na kay Satanas, si Satanas ang magdurusa ng si Satanas ang magpapasan ng lahat ng kasalanan ng mga taong napatawad. Na siya ay, magiging lagalag dito sa planet Earth sa loob ng 1,000 taon na walang taong tumitira, kasi lahat ng tao dito, sa pagdating ng Panginoon sa second coming, lahat ng taong matuwid, ay sila po ay magbibihis ng katampang langit kasabay nung mga taong namatay, na sila po ay magbibihis ng katampang langit. Akit po sila sa langit. And then yung pong taong masama na buhay, ay sila po ay pupuksain sa magitan ng hininga ng Panginoon at sa kanyang kalwalhatian. And then yung pong masamang tao, hindi din po sila mabubuhay sa loob ng 1,000 taon. So, makikita natin na walang taong nanatiling buhay dito sa planet Earth pag si Jesus Christ ay dinala na niya yung mga taong maliligtas sa langit. Sa second coming po yung mangyayari. Na si Satanas, dadalhin niya yung lahat ng kasalanan ng mga tao. Dadalhin niya yung lahat ng kasalanan ng mga taong napatawad. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit si Satanas napaka-aktibo niyang manukso. Bakit? Kasi kapag, let's say, tinanggap ko si Jesus Christ, and then, ako ay na-backslide at the last part. So, ang mangyayari niyan, hindi rin ako maliligtas. And then, yung kasalanan ko, hindi malilipat kay Satanas. Sino magpapasa nun? Ako po ang magpapasa ng aking kasalanan at ako po ang magbabayad nun. Ako yung mapaparusahan at depende doon sa intensity ng aking kasalanan kung gaano katagal ako mapupusa doon sa impyerno. And then, pero kapag nung ako ay nagsisi at ako ay nagtapat hanggang wakas, yung pong aking mga nagawang kasalanan, malilipat po yung kay Satanas. At, i-erase po yun ng Panginoon. Yung pong aking mga kasalanan na nagawa dun sa aklat ng kamatayan. Ililipat po yung kay Satanas. Ganyan po yung paglilinis ng kasalanan na ini-illustrate dito sa earthly sanctuary para maintindihan natin yung ginagawa ni Jesus Christ sa heavenly sanctuary na paglilinis ng sanctuary na sabi dun sa Daniel 8:14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. So, ganyan po yun. Kaya nga sabi dito sa Revelation chapter 17 verse 8,
The beast that you saw was and is not and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. And those who dwell on the earth will marvel, those whose names are not written in the book of life. So ito pong ano na ito po nakasulat dito sa Revelation chapter 17 na mapulang hayop na nakasakay po yung yung harlot na woman. Ibig sabihin, ang nagmamanyobra po dito, yung harlot woman, ito po yung Antichrist. Na sino man po na manggigilalas dito sa harlot woman na ito, ay yung kanila pong mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kasi ito po isang malaking denomination sa buong sanlibutan, na ito po yung namamayagpag ngayon. Ito pong yung pong harlot woman na ito, na nakasulat dyan. Mayroon po tayong separate na pag-aaral dyan. Atin tutukuyin kung sino yung harlot woman na yan. Kasi, sino man tao na manggilalas at sumunod dito sa harlot woman na ito, yung pong kanilang mga pangalan, hindi rin mapapasulat doon sa aklat ng buhay ng Kordero. So, nakikita natin mga kaibigan kung ano yung mga grounds natin, paano tayo hindi mapapasulat doon sa Book of Life, at kung paano tayo mapapasulat doon. Akin ang nire-reveal sa inyo mga kaibigan kung ano-ano yon. Sabi dito sa Revelation chapter 17 verse 8, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit na umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. Pansin ninyo, kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagan sa libutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating, pansin niyo mga kaibigan, ito po yung harlot woman na ito. Kasi iyan po ay nawala na, kasi iyan po ay nasugatan. During 1798 AD, sa kapanahonan ni Napoleon Bonaparte, na sinugo niya si General Berthier para dakipin yung na yon. Hindi ko na lang babanggitin ngayon mga kaibigan kasi hindi yan natin topic ngayon. Sabi nga dito, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yung mga hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ito po yung nakakalungkot, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So, kawawa naman mga kaibigan. Kaya nga, ito po yung panawagan sa bawat isa sa atin, na ating tuklasin kung paano natin mapiprevent na yung ating pangalan ay matanggal sa Lamb's Book of Life, at kung paano mapapasulat yung ang ating pangalan doon. So, sabi dito, how the judgment works. So, paano ba paano ba nangyayari yung paghatol? Magbibigay po ako dito ng ilustrasyon. Magtatanggal tayo ng pangalan at maglalagay tayo ng pangalan dun sa tatlong aklat para ating maintindihan kung paano ba yung judgment nangyayari dun sa langit. Kaya nga sabi dito sa Roma chapter 14 verse 10, datapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinapawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat tila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So, titingnan natin kung paano ba nangyayari yung paghatol. Kasi bawat isa sa atin, individual, hindi po yan by family, hindi yan by group, yung ating pagsusulit. Kaya nga wag natin pong iasa yung ating kaligtasan sa kanino man, kahit sa ministro, sa pastor, sa pari, kung saan kanino natin sinasalig. Sabi, ito na lang yung aking susundin kasi ito nga yung sinusunod ni pastor, ito nga yung sinusunod ni father, o ganyan. Ito yung sinusunod niya, dito na lang din ako. So tandaan natin mga kaibigan, ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Hindi yan time na pag nandyan dyan mo pa sisisihin si ganyan. Ay, ganito kasi yung sinunod din ganito kaya ako nandito. Ay, hindi tayo pwedeng manisin ng kung sino-sino dito. At kapag nangyari yun, huli na para magsisi kaibigan. So, paano ba natin ito tutuklasin? Pero, bago yun, puputulin po muna natin yung ating pag-aaral dito at abangan nyo po yung part 2 itong video na ito.